mapapansin nyo dyan, nakalagay may beast to. May beast. Tsaka may sea. Ano po kaya ito yung sea at tsaka yung beast na to? Sabi dito, came out of the sea. Yung sea, kung mapapansin mo, yung sea na dyan, tinatawag siyang multitude. Ibig sabihin, mga tao to. Pwede magsingit lang siya. Yan ang sea of humanity. Humanity. Sea of yan ang mga tao. Mga tao po sa Revelation 13 po. Tao naman po talaga yung multitude eh. Ayan nga, sea of humanity. Oo, sea of humanity. Yun. Isa-isahin ko po para maintindihan po natin. Kung kapos po ako, dagdagan nyo na lang po. Yun. Tapos yung beast na yun na umahon, ang beast na yun na umahon sa sea, yun yung Roman Empire. Yung beast, Roman Empire. Imperyo. Ito yung Roman Empire, yung beast na yan, na umahon sa sea, sabi doon. Tapos, sino nakakaalam po ng map ng Roman Empire? Ito po siya, no? Ito yung Italy. Ganyan ang style ng Italy, no? Ito yung Italy dito. Italy, tapos, nandito yung Roman Empire. Yung Roman Empire. Tapos, ito yung sea na to. Ito yung sinasawag na sea. Dito siya nakapatay yung sea na sinasabi. Si Jai. Nandiyan si Jai. Nakapasok mo lang, wala ka. Tapos, kung mapapansin nyo, sa verse 2, pakibasa sa verse 2. Volunteer verse Which I saw was like unto a leopard, and his feet were as the feet of the bear, and his mouth as the mouth of the lion, and dragon gave his power, and his set and great authority. I saw one of his heads as it were wounded to death, and his deadly one was healed, and all the world wondered after the beast. Ayun, sa verse 1 pala, nalaktawan natin sa verse 1. Yung sa verse 1 doon, kung mapapansin nyo, yung itong beast na to, na Roman Empire, meron siyang 10 horns at saka 7 heads. 10 horns. At saka 7 ulo. 10 sungay at 7 ulo. Ano yung 10 horns na ito at anong 7 heads na ito? Yung 10 horns na ito, nagre-represent siya ng 10 kingdom, ng 10 kings, which is 10 kingdom yan, ang tawag dyan. Bali kay Richard Gann po ito source po ito kay Richard Gann. Tapos yung 7 heads naman ito yung 7 nation, ito yung 7 nation na sinasabi. 7 nation. Tapos yun yung 7 nation. Ano po yung mga 7 na nation yan? Itong 7 na nation ito nag-combine to. Ang 7 na nation ito yung Babylon. Kulang ako ng isa dito eh. Medo-Persia, Greek. Papal Rome, Medo-Persia, Greco-Macedonia. Greco-Macedonia, Assyrian. Contribute kayo, kulang ako ng isa. Yung Assyrian mo SSY yan. Y. Papal Rome. Papal Rome. Egypt. Ano yun? Papal Rome ba? Papal Rome yung kay Anugan. Papal Rome. Saka Ito yung sinasabing 7 heads. kulang ng Rome. Okay lang. Ayan o. Hindi yan. Iba yan. Papal Rome saka Roman. Iba Rome yan. saka Papal Rome. Ayaw, Papal Rome at saka Rome. Nambiran mo si Tiraan. 8 na yan. 2, 4. Hindi. 1, 2, 3, 4, Tama, 5, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, so 7. Yan. 7. Kaya sinabing 7 na nation, 7 heads. Tapos kung mapapansin mo, sa verse 3, pakibasa po sa verse 3. And I saw one of his head as it were wounded to death, and his deadly wound was healed, and all the world wondered after the beast. Yan. Sa verse 3 nakalagay siya na yung beast na yan, yung
Yung peace na, which is the Roman Empire, nasugatan siya. Wounded siya. Ibig sabihin nasugatan siya. Wounded head. Tapos sa verse na to, wounded. Pero yung idagdag ko muna to sa yung pitong na yan, yung pitong Nation. ulo na yan, pitong nasyon na yan. Nag-combine yan. Kung mapapansin niyo sa verse 1, meron siyang lion, meron siyang, di ba, yung mouth of lion, ganyan. Tapos ito na, susulat ko na. Yung 7 heads na yan, nag-combine yan. Unang-una, ito yung Babylon. Ayun eh. Ito, bali yung 7 heads to, pero ang nilagay ni Richard Gunn, 4 lang dun eh. Kasi kinompare niya doon, inano niya dun sa hayop. Parang sinisignify siya doon sa mga hayop. Yung Babylon, nagre-represent ng lion. Tapos yung Medo-Persia naman, siya, bear. Bear siya. Yan for living Tapos creatures. yung Greco-Macedonia naman, Macedonia. Yan, Greco-Macedonia na yan. Ito naman yung leopard. Di ba kung mapapansin nyo doon, may oso, may leopard sa first one niya. Leopard. Tapos ito yung pinakamatindi, yung Roman Empire, yung Roma. Siya yung Dragon. beast. Terrible. Siya yung terrible beast siya. Yun. At sabi doon, di ba sabi natin kanina, double R. nasugatan siya, wounded siya. Erase ko na rin to, no? Kasi marami pa ako isusulat. Ano ko lang to, tawag dito wrap up lang to, kasi mahaba to eh. Tapos kung mapapansin mo, nasugatan siya. Kailan siya nasugatan? Terrible. Itong itong beast na to na sinasabi, nasugatan siya. Kailan siya nasugatan? Kaninong panahon? Sa panahon ng Dark Ages. Tatanungin ko kayo, kailan na-start yung Dark Ages? Di ba sa panahon ng Pergamo? Start sa panahon ng Pergamo. Sino yung doon? Sino yung Isairo doon? Si Martin Luther. Martin Lot. Martin Lot. Pergamo. Ay, Saint Martin. Saint Martin yan sa Pergamo. Ay, si Martin. Saint Martin. Martin of Tours. Saint Martin of Tours. Hindi si Martin Luther sa Martin Luther sa Sardia. Saint Martin. Luther yan, Luther. Martin Luther. Martin of Tours. Si Martin Luther, ano ba? Hindi Martin Luther. Saint Martin of Tours. Martin Tours. Yung third ages, hanggang Sardis siya, di ba? Kung mapapansin yung hanggang Sardis siya. So, ibig sabihin, sa panahon na yan, talagang nasugatan yung Roman Empire dyan. Nasugatan talaga yung papacy dyan sa panahon na yan. Tapos sabi, Nasugatan ng dyan kay dyan Martin nasugatan, Luther. kung mapapansin mo, yung 10 horns na yan, mapapansin niyo yung 10 horns na yan, di ba naputol yun? Kung mapapansin niyo sa illustration ni Richard Gunn, yung 10 sungay na yan, yung pinakaunhan na sungay, di ba naputol yun? Mapapansin niyo nahulog yun. Yun, kaya sinabing wanted siya, kasi yun ay nasugatan siya sa panahon na yun. Kasi ang panahon na yan, yung sungay na yan, yung horns na yan, nasugatan yan. Ang talaga yung pagka-totally na nahulog yan, sa panahon ni Martin Luther talaga. Sa panahon ni Martin Luther, doon talaga yung naputol totally, yung kanyang ulo. Kaya nasabi ko sa Martin Luther, kasi sa panahon ng Dark Ages, unti-unti siya, di ba? Unti-unti yun, unti-unti. Tapos yung pinakamatindi, yung sa panahon ni Martin Luther, doon talaga naputol. Kaya doon talaga nasugatan siya ng malubha. Wounded talaga siya. Tapos, wait lang nawala ako. Di ba? Yun sa panahon ng Pergamo, papuntang Sardis, di ba nasugatan siya doon. Tapos sabi, nagkaroon ng Reformation Age. Yun nga. Sa panahon na yun, nagkaroon ng Reformation Age sa panahon na to. Itong tawag sa kanya, Reformasyon. Nung nagkaroon ng Reformation Age, kaya totally nasugatan siya. Kasi Reformation, pero meron pa tong Counter-Reformation pa. Meron pa tong Counter-Reformation nung, di ba nasugatan siya, tapos nagkaroon ng Counter-Reformation. Tapos, saan pa to? At dito din sa panahon ng Reformation na to,
Di ba nasugatan yung papasi dito? Nasugatan yung papasi hanggang sa nawalan talaga siya ng ano dito. Nawalan talaga siya ng power dito. Yan. Kaya sinabing wounded. Tawag sa kanya dyan ay bloody wanted. O kaya meron dito may bloody Timeria. Tapos, yan. Si Napoleon. Si Napoleon. Mamaya. Tapos sabi niya, paano siya nawala ng paano siya nawala ng power dito yung papasi sa panahon ng Dark Ages, sa panahon ng Reformasyon. Kung mababasa niyo sa history, kilala niyo si Napoleon. Opo. Si Napoleon Bonaparte. Yan. Si Napoleon Bonaparte, isa siyang Spanish ba? Oo. Isa siyang Spanish. Isa siyang Spanish na. Isa siyang Spanish na tao. Tapos, ang nangyari doon, nagpa sa kanya, umaklas. Umaklas siya. Yun yun. Tapos, sumunod na si Charlemagne. Si Charlemagne din. Isa dito, magkasama na sila eh. Di ba kasunod lang? So, ibig sabihin, mas umuna siya nag-aklas. Isa kay Napoleon. Nagawa niya ng pwesto, sumunod si Napoleon. Oo nga, pero ganda-ganda din si Napoleon eh. Oo. Pero actually, marami pa to sila eh. Dalawa lang yung alam ko na kumbaga, ito pa lang yung sa akin, ito pa lang yung nalalaman ko sa history ng Reformation, sa panahon ng yung sa Revelation 13, ito pa lang yung Pero kapos pa rin ako dito, kailangan ko pa rin mag-search. Ito lang, mahapyaw ko lang ito. Tapos kung mapapansin mo sa Dark Ages, sa panahon ni Martin Luther, di ba si Martin Luther, siya nagdala ng ilaw, di ba? Luther, siya nagdala ng ilaw. Hindi sa kay Martin Luther na to. Si Martin Luther, di ba yung may ilawan siya? Pero dati may ilawan na. Siya lang sa kanya nagkaroon ng sindi noon kay Martin Luther. Kung malala sa 7 Church Ages, sa kanya nagkaroon ng sindi. Tapos, yun yung ilaw yung mitsa, di ba sa panahon naman may mitsa, di ba? Kaso sa panahon ni Martin Luther, doon na nagkaroon ng sindi yung mitsa na yan. Kumbaga doon kasi uminit eh, kaya umano yung papasi na wanted talaga siya kasi yun na nga nagkaroon na ng ilaw. Oo. Tapos yun. Sana ako? Hindi ko maintindihan. Awak ko eh, nawala Yung ka. person. Sabi dito, Tapos yung sumunod, yung mga protestante. At lalo pang, di ba, yung history ni Martin Luther, kung saan si Martin Luther tumakas, di ba galing siya ng Europe? Ngayon, ang nangyari doon sa Europe, yung papasi na to, pinatay yung mga doon, yung mga protestante sa panahon na yun. Sa panahon ng Reformation, di ba yung mga Kristiyano pinatay doon sa panahon? Galing sila ng Europe. Ngayon, ang ginawa, tumakbo sila ng Amerika. Ngayon, si Martin Luther, nakilala niya sa Henry VIII. Kung mapapansin niyo doon sa history ng si King Henry VIII, na si King Henry VIII, siya yung nagligtas kay Martin Luther kasi papatayin na si Martin Luther eh. Papatayin na siya ng mga Jesuit noon. Ngayon, ang nagligtas sa kanya si King Henry VIII. Yun yung sa na yun. Tapos yun yung nakaligtas. Tapos, yun, ganun din sa mga yun. Tapos, sa panahon din yun, sa panahon din ito, merong mga protestante. Yan. Sa panahon na yun, may mga protestante at merong mga reformador, di ba? Ibig sabihin ng protestante, nagpo-protesta. Kaya yun, di ba, na-wounded. Kasi mga protestante, nagpo-protesta. Tapos yung reformador, nagre-reforma. Sabi doon. Tapos, sa panahon na yan,
Tawag ito? Paano na ba? Protestante, yun. Tapos, sino na, di ba, kung malalaman natin si Swinglis, yung mga ganon, di ba, kumalat na kasi yung mga ano, di ba? Kumalat na yung gospel sa panahon na yun. Kaya di ba, wanted siya. Kasi kung kumalat na yung gospel, hanggang kay Swingli, kay Tim Dale, di ba, pinag-ano nila, tawag dito, inaano talaga nila yung gospel ng Diyos, hindi nila nineneglect, talagang taas noo sila na inaano yung gospel ng Diyos. Kaya lalong naiinis yung ano dito, papasi, di ba, wanted na nga siya. Tapos may dumadating pa na mga nagme-message sa panahon na yan. Kaya lalo siyang wanted. Tapos after ng Reformation, merong sinasabi ko kanina na counter-reformation, ayan na, nag-start na yung counter-reformation. Kumbaga, nung nag-reformation, di ba na-wanted siya, ngayon nag-counter-reformation naman. Muling mabubuhay ang beast dyan. Ay. Gagaling kasi ang sugat. Ni Napoleon Bonaparte. Ano yun? Reformation po. Hindi. Charmaine. Hindi yung sa dulo. Reformation. Yan. Tapos ito, Reformation. Sa baba. Ito. Spanish. Napoleon. Spanish. Sa sulat mo? Ako, Spanish po siya. Spanish bread. Ang alam ko siya, Francis yan, si Napoleon. France ba siya? Spanish bread. Si Napoleon Bonaparte, Francis siya, France ba siya? Francis. Kaya nga, yan ang pagkaka... O baka siguro Francis na miss ano lang siguro ako sa ano. Ang kalaban kasi yan, Britain eh. No, Tama. Great Britain. Great Britain. Tama po, tama. Kaya sabi ko, dadagdagan niyo na lang ako pag kulang kasi ano to eh. France. Hindi siya Spanish. Hindi kasi ang haba ng history niya, pag hindi mo siya nasuyod, yung history na to, malilito ka. Kasi sa daming tao, sa daming events na nangyari, sa daming pang ano, kaya yun parang malilito ka. Kahit ako nalilito ako sa history. Yun kasi ano ko pa lang to, tawag dito. Share sana to ng Sunday, kaso nung itong Sunday na to, ngayon, tinatry ko kung kaya ko ilatag yung history niya. Tapos, di ba, doon ako sa ano, after ng Reformation, merong counter-reformation. Tapos, kilala niyo si Ignatius de Loyola. Yung napapanood natin dito noon, yung dito po. Ito yung sinishare ko. De Loyola. De Loyola. Loyoli. Yan. Ganyan. Marikina. De Loyola. Patron ng General. Ignatius de Loyola. Ito yung lupa nito. Tapos si Oliver Cromwell. Tama yan, Ignatius. Sige, yan nyo na. Basta, tuloy na. Ayusin nyo na lang yung ano. Ayusin nyo kasi pag mag-ayos pa tayo ng spelling dito, kakantagalan tayo. Hindi ko Cromwell. Si Oliver Cromwell. Dito. Ano bang fraternity nila? Sa panahon ni Ignatius de Loyola at saka ni Oliver Cromwell, dito natayo yung ano, dito yung natayo na Jesuit. Dito natayo yung Jesuit. Ayun, Jesuita. Jesuit. Yan. Oliver Cromwell. Ano si Sweet? Cromwell. Ako isa sa missionary. Mamason. Na ibig sabihin ng Jesuit ay Society of Jesus. Karpintero pa. Ako isa sa Mason. Oo, magtanong lang kayo. Kasi wrap up lang to eh. Yung sulat. Ay, yung sulat ba? Kasi kinursib mo eh. Ano pangalan niya? Oliver Cromwell. Cromwell. Huwag mo i-cursive pati basa. Oliver. Cromwell. Cromwell. Sino yan? Double L ata. Kasi siya na nursing eh.
Ganyan ang nurse. Na ganyan lang nursing, hindi maintindihan namin sulat eh. Kami na nakakaintindi. Pa lang yan. Parang bangka mo yan. Akala ko, sulat ng manok. Hindi, pero sa linggo, isi-share ko to ulit. Yung hindi wrap up na. Yung ano na. Sulat daw ng manok. Sa panahon na to, di ba, ang ibig sabihin ng G Suite, Society of Jesus. Ngayon, sa panahon nila, yun ang title ng G Suite. Ngayon, ang mga Kristiyano da, sa panahon niya, pinagpapatay ng G Suite. Ito. Ilan? Pinagpapatay. Mga protestante, Ilan nga? Sindikato yan. Ilan daw? Bilangin mo. hindi ko na 16. 68 billion. Hindi. 620. 6 yun. 68 million. Oh, dami nun. Saan kaya inilibing yun? Di ba? Walang labing yun. Bakit ako na? Parang, Huwag mo na mag-question, mamaya niyo tanong sa akin kung saan nilibing. Hindi ko alam kung saan nilibing. Basta Parang pinatay sila. Diyan lang po, malapit. Hindi ko mamaya. Mamaya papakita ko sa inyo. Yun. Tapos, di ba nang pinatay yung mga Christian? Ngayon, di ba nabanggit ko kanina na si Martin Luther? Di ba nabanggit ko kanina si Martin Luther? Na napunta siya dun sa Europe. Ay, di ba galing siya ng Europe? Napunta siya ng Amerika. Mula sa Europe, napunta siya ng Amerika. Yung tawag doon sa Amerika, New World pa. Tawag doon, ganyan. Sister, New World. grabe tanong ito, sister. Taga saan si Martin Luther? napunta lang siya ng Pinapunta Amerika. mo siya, di ba nung papatayin na sila lahat? Di ba nung pinapapatay na Hindi sila si ng- Martin ta, si ano. Si Martin Luther, Germany siya. German si Martin. Hindi, nung ang unang kasi, papatayin na sila, kaya lumipat sila ng ibang ano. New World, Amerika. Lumipat siya ng ibang lugar, which is yung Amerika, ang tawag ay New World. Si John Ay, Knox yun. Correct. Si John Oh, Knox. ano na, thought na. Yung tawag New World, na ngayon ang tawag sa kanya ay Amerika na. Ayun. Malinaw na yan ha. Tama yan, Amerika. Kasi si Martin Luther galing siya ng Europe. Ngayon sa Europe na doon, yung mga Christian na doon na nagtuturo ng gospel, pinapapatay. Ngayon napunta siya ng New World, which is ang Amerika na ngayon, na ang king doon sa Amerika na yun, si King Henry VIII, na pinotektahan siya ni King Henry VIII kasi si King Henry VIII, siya yung king doon. Saan? Sa Amerika po. Hindi. Hindi si Martin. Alam ko si John Knox ba? John Knox. Okay, singit ko lang ito, singit ko lang tiran. Nakitis niya. Singit ko lang para na ito. Sinabi niya kanina. Nailan ba? Alam ko lang ito. Tama yan, pero hindi si Martin. Kasi lalo. Hindi kasi sabi mo kanina si Martin. Hindi, ito. Sa England, si Henry VIII. Si King Henry. England, yeah. Sinulat ko kasi to, kasi yun nga tinanong ko sa'yo, sa lahat na ano, sinulat nyo. O, naguluhan sila dito kasi nga, sige na, okay na. Tapos, yung second beast naman, lipat tayo sa second beast. Yung after nito, yung after ng Counter-Reformation, ano tawag dito, sumunod na yung second beast. Yung second beast na to, which is ito yung may two horns, na just, siya, katulad siya ng isang, two horns siya, meron siyang two horns. Dalawang At hindi pa, sungay, ganun. may dalawa siyang sungay. Yun. Sino yan? Maya, second beast, pakibasa yung second beast. Naggaling siya sa lupa. Oh, 13. So yung beast na to came out of the land. Sa lupa naman siya. Yung ito kanina yung first beast, galing siya sa sea. Diba ito, galing naman siya sa land. Wait lang, patapos na to. Ay, si Kristo kasi. Ano ba yan? Ay, Basa. verse 3 at saka 4 ata yun. 13 verse 7. Revelation 13:7. Sir Rachel, pakibasa yan, 13 verse 7. Verse 7. Second base. And it was given unto him to make war. 13. Second base. Hindi nga eh. Verse 11. Revelation. Verse 11. 11. And beheld another beast coming up out of the earth, and he had two horns like the lamb, and he spake as a dragon. Ay, huwag yung pergamo. Ang paper set ako konti. Pergamo. So pa po tatay George, 10 minutes.
Para malinaw. Yan. Kung mapapansin nyo, meron siyang dalawang Oo nga horn. yung oras niya. Yan. Dalawang horn. History. Yan. Magaling din sa Horn. eh. Tapos, kanina, nabasa natin na nagsasalita siya katulad ng isang lamb. At nagsasalita din siya katulad ng isang dragon. Bakit lamb at saka dragon? Ano yung ano ng lamb? Wait lang. Tapos ito yung na to, yung salad na to. Ito yung, kung mapapansin nyo, yung Amerika. Di ba yung Amerika, nagamit din siya ng yung Amerika, sa panahon ng counter-reformation, after nun, yung Amerika, maraming mga Christians dito. Maraming Christians dito na napunta. Ngayon, bakit lamb? Kasi kasi ginamit din yung Amerika ng Diyos. Tapusin mo muna. Yan. Kasi, ulitin mo. Kaya siya tinawag ng love kasi nagsasalita siya, napunta ka sa dragon. Hindi po, Bakit? dalawa po. Ay, hindi. Tama yun. Ay, Yan, Gabius. Tapos, bakit dragon? Kasi nagsasalita din siya ng evil. Yan. Una, ginamit siya kasi nandun yung mga Kristiyano, doon namang Kristiyano lang. Yung mga Kristiyano doon, talagang nandun may mensahe pa doon sa kanila. At yung Amerika na yan, ginamit yan kung paano nag-spread out din yung gospel ng Diyos. Ngayon, bakit evil siya? Kasi after nun, kung mapapansin nyo, yung Hollywood, yung mga ganyan, mga nagbibuilding suit, nagme-makeup, nanggaling din doon sa kanya. Kaya sabi doon, speak like a dragon din siya. Nagamit ang Amerika sa dragon at nagamit din siya sa lamb. Una nagamit siya sa lamb. At then sa dragon. Amerika pala to. O, sa Amerika. Nagsimula sa Amerika talaga yung Hollywood, yung pagme-makeup, yung pag-short. Yun. Ginagaya natin. Oo. Ayun namang make-up. Galing saan? Boss natin, Yung make-up naman sa Egypt. Pero nag-influensya din siya sa mga Kristiyano. Ginamit din siya ng Diyos para mag-spread out yung message niya. Okay. Kung hindi siya ginamit, yun.